Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, masaya na ba ang lahat? Masaya na ba ang lahat na mukhang merong kasama na itong si former President Duterte na magpapasko? Diba, nakaibigan niya. Doon nga po sa The Hague, sa the Netherlands, doon nga po sa International Criminal Court. So, merong hindi na makakatakas sa kanyang future. Ano yung sabi niya kay Trillanes noon? Go ahead, Trillanes! Make my day! Ngak-ngak ka ng ngak-ngak. Diba? Kahit ikaw pa ang magposa sa akin. Nakakatawa mang isipin, pero ang tindi no, ni Trillanes, lahat ng kanyang mga sinabi ay nagkakatotoo na ngayon. Diba? Kabilang sa kanyang mga ini-reveal before na yung 5 PNP officials na naging sangkot din, naging parte din ng war on drugs, abay mukhang kasama. Diba? Sila Albayalde, sila Mata, yan, sila Eliazar, Bato de la Rosa, pinangalanan ni former Senator Antonio Trillanes before. Pero may lumabas na balita, ito nga yung balita dati Ito, yung may mga redacted, redacted, shampoo sila. Mga minamahal, sham sila. Napangalanan na din doon yung Duterte. Pero yung De La Rosa, yung Aguirre, wala pa. Kahapon pa lang, 'di ba, sa document na inilabas, mga minamahal, ng document containing charges. Yeah. So ngayon, ito, basahin ko lang muna sa inyo. Ito yung balita before Sabi dito, during Duterte presidential campaign, the transition period after he was elected, the co-perpetrator agreed to expand the common plan to neutralize alleged criminal through violence crimes, including murder, across the Philippines. When Duterte became president on June 30, 2016, he had de jure and de facto control over the PNP and the PDEA and all other agencies implementing the common plan nationwide. So, immediately after his inauguration, Duterte appointed co-perpetrator from Davao City to high-level national position, which allowed them to exercise control over the physical perpetrator. For example, ito, yung mga redacted na names. Paano ba natin yan? Redacted. Siyam po yung redacted na names na yan, mga minamahal. And together, Duterte. Nakalagay ang pangalan ni Duterte. Isa ding co-perpetrator. Alam na natin na si Digong ay nasa kulungan na, pero may Duterte pang pinangalanan dito. I think this is Sara Duterte. And his co-perpetrator established a network of perpetrators comprising state actors such as law enforcement officer, including personnel from PNP, PDEA, and NBI, and the Bureau of Correction or BUCOR, non-police assets, and hitmen, together the national network to operate in the similar manners as the DDS in conducting operation to kill. So, alam ninyo, malaki po yung naging tawag dito, naging role ni Senator Ronald Bato de la Rosa dito nga po sa muka ng kampanya kontra illegal na droga. Kasi nung Chief PNP, itong si Bato de la Rosa, mga minamahal, siya yung nagpatupad ng Oplan Tukhang. At sa ilalim din ng kanyang pamumuno, libo-libong mamamayang Pilipino, especially yung mga may hirap, ang napatay. 'Di ba? Karamihan doon hindi nadaan sa due process at walang kalaban-laban. Kung meron mang naging kanang kamay, itong si former President Duterte kontra sa illegal na kontra laban sa illegal na droga, walang iba kundi itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, nung Chief PNP pa siya. And ito namang si Albayalde, kasama din dito. Bakit? Kasi dating PNP chief din siya and nasasangkot din siya sa controversial na Ninja Cops, 'di ba? Ninja Cops issue. And then, si Albayalde din ay nasangkot sa issue ng mga pulis na, muling nagbebenta ng mga nakumpiskang di umano'y droga, reuse. 'Di ba? Ibig sabihin, habang sinasabi nilang malinis ang bansa, sila din mismo ang gumagawa ng korupsyon.
'Diba? So, taga-reuse. Oo, nire-reuse. Kumbaga sa content, nire-reuse. 'Diba? Ang mga drugs na mga nakukumpiska nila. So, yung ICC charges, according sa ating nabasa, murder in or around Davao City during Duterte's time as mayor. Una yan, count 2 murders of so-called high-value targets during presidency. And malinaw na itong si Rodrigo Roa Duterte, mga minamahal, is responsible at kasama sa mga nagpatupad, sina Bato at iba pa. Diba? Yung siyam na yon. So, hindi lang ito simpleng paratang ng International Criminal Court, mga minamahal. At ito ay totoong kaso na hindi nila pwedeng takasan. Kaya mukhang sa tingin ko, ito na, masisingil na natin ang hustisya. Sa wakas, may laban na din ang mga biktimang matagal nang sumisigaw para sa hustisya. Ngayon, handa kayang sumama itong si Bato de la Rosa or baka ngayon pa lang nag-a-apply na ng political asylum itong si Senator Ronald Bato de la Rosa? What do you think, mga minamahal? Kasi di ba paalis-alis din ng bansa, paalis-alis ng bansa itong si Rodrigo Roa Duterte. So, sa tingin ninyo, mga minamahal, di ba? Itong si Bato, humihingi na kaya, naglalakad na din kaya ng political asylum sa ibang bansa para kung sakaling magkarak-rakan na, abay, madali na lang siyang maka-iskapo. Kasi, you know, parang yung ginawa ni Harry Roque, sasabihin for medical purposes, and then eventually malalaman natin na nagtatago na din pala at doon na sa ibang bansa magrarally itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, magtatago. Diba? So, eto, meron din ako ipapakitang balita sa inyo, mga minamahal. Alright, balita. Yes. Eto. Cbank is now Maribank. New name, same exciting features. Enjoy. Kasama ang pangalang De La Rosa at Aguirre sa detalye ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa public redacted version, nakasaad ang tinatawag na common plan ng dating Pangulo at mga kapwa-akusado laban sa mga sinasabing drug suspect. Bagamat walang first name, kinilala ang isang De La Rosa bilang dating PNP chief. O siya na nga siguro yun. Na nangakong ipatutupad ang Davao model kung saan papatayin ang mga manlalaban. Nakasaad din sa briefer ang isang Aguirre na nagsabing pipiliin nilang patayin ang mga drug lord. Wala pang pahayag si Senador De La Rosa, Ronald De La Rosa, habang umalma si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre, adiginit na peke ang pahayag mula sa briefer. Para sa abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings, mahalaga ang inilabas na detalye sa kaso kahit ipinagpaliban ang confirmation of charges na nakatakda sana kahapon. Whether or not natuloy or hindi is irrelevant kasi dapat talaga ilabas yan. Okay. Kasi that's the document containing charges. That's really the formal charges against Mr. Duterte. Si ICC accredited lawyer attorney Gilbert Andres. Gising na Pilipinas! Diba? Pero siya na yun. May De La Rosa na eh. Dating chief PNP. Diba? Kaya, itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, bay mukhang kinakabahan. Hindi lang nagpapahalata. Kung lahat tayo ay nagsasaya na sa balitang to, how much more pa kaya pag nasa kulungan na itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. At makita niya, 'di ba, kung paano magsisigaw, maghihiyaw, 'di ba, ang mga tao na kanilang tinapaktapakan noon, yung mga pamilyang kinuhanan nila ng buhay, 'di ba, habang nakikita itong si Senator Ronald Bato de la Rosa dito nga po sa kulungan. 'Di ba? Kumbaga yung karma. 'Di ba? When karma hits you back. So, alright, yes, mga minamahal, pahingi lang ako ng comments. Comments ninyo, likes, and share. And also, huwag niyong kalilimutan na i-click ang subscribe. And sa mga Team Replay, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ngayon, it's me again, Alicia nyo. Paalam na po ako. Pahingi lang, paiwan ng comments at kung ano yung masasabi nyo dito. It's me, Alicia nyo, mga minamahal, nagbabalik muli para sa ating bagong video. And later on, mag-upload din ako, mga minamahal. Ingat, mga kababayan.
Wait.